Hey! Yeah, palakpakan tayo. Good evening, everyone. Woo! Maraming salamat po mga kaibigan for thank you so much for joining us. Yes, this is Solution with me and my name is Laverne Ducot. Special edition po tayo because kasama ko po yung mga kaibigan natin, mga kasama natin nag-aaral sa ating Bible study online every Tuesday night at 7:30. Pero tonight, it's a special night kaya medyo mas maaga po tayo. It's exactly 6:38 in the evening. So kami po ay nagpapasalamat at obvious na marami tayong kasama dito sa aming church studio. At salamat po for coming. Palakpakan sa Panginoon. At alam niyo po mga kaibigan kung bakit po special ito. Of course, it's my birthday today. It's my 53rd birthday. Hindi halata, ano? Mukhang 52 lang. Mukhang 30 lang. Salamat Kuya Gio, ha? At mamaya po, yung mga names na binabanggit ko, kapag tayo po yung nagba-Bible study, ay makikilala nyo dahil tatawagin ko po sila. Halimbawa, binanggit ko yung pangalan na Gio. Sino ba si Kuya Gio? Pwede nating makilala dito sa entablado. At syempre, dahil nga po birthday ko ngayon, ako po ay talaga namang sobrang pinagpala na ng Panginoon dahil sinasamahan ako na aking mga kaibigan. Kung makikita nyo lamang po sila dito, ay sobra po kami nagpapasalamat at thank you so much po. At ako po ay talagang nagulat din. Although, hindi naman nila masyadong sinikreto ito, hindi nung kagaya ng mga nakalipas na panahon na talagang lagi nila akong ginugulat. But tonight, ay talaga naman pong sobra po ang aking pagpupuri sa Panginoon dahil meron po akong mga kaibigan na kasama at kasama nag-aaral para lalong kilalanin natin ang biyaya ng Panginoon. Amen. At syempre, pagaya po na aking paanyaya po sa inyo, mamaya magkakaroon tayo ng question and answer portion kung saan doon po tatakbo yung ating devotion. Yes, Kuya Gio mismo. Kakaiba po talaga ito. And of course, I would like to welcome ating mga kapatid sa Taytay. At mga kaibigan natin sa Las Piñas, mga kapatid natin. Alam niyo po, sinusukat lang namin, kaming family, kasi kami po yung nasa likod ng production ng Solution with Laverne Ducot. Sabi namin, by October kaya ay pwede natin gawin yung Solution Convergence. Kasi before, when I was in 702 DZS, meron akong Papuri Radio Show Convergence. Ginagawa namin yung sa isang restaurant sa Shakey's. Tapos, tinatawag namin yung mga listeners para personal, nagkakaroon tayo ng magkakakilanlan. And tonight, maganda ho na hindi lang ako nakakakilala sa kanila at makikilala niyo po sila even though kayo po ay nanonood online, makikita niyo po yung kanilang mga naggagandahang mga mukha at nananagana sa biyaya. Amen. And of course, mamaya din, bago tayo matapos, magkakaroon tayo ng konting kantahan. Kasama ko po yung mga anak ko na salamat sa Panginoon na ako po ay sinamahan nila and of course yung aking may bahay baka interpretative dance mamaya. Yun ay joke lang pero yung kantahan tuloy po tayo mamaya. And para po ating simulan na ating mga pag-uusapan, kung kayo po excited na, well, I would like to invite you, kung pwede po maglambing, pwede po bang pakishare yung ating gawain tonight? At nang sa gayon, mas malawak po yung naaabot ng ating broadcast at mas marami pong makakilala sa Panginoon. So, sa inyo pong pinapanood, pwede nyo i-click dyan yung share para mas marami po ang maaabot natin. So, mga kapatid, pwede po ba yun? At sa mga nanonood sa atin online, yes, this is Solution with Laverne Ducot. Ito po ay ang ating Bible study online. At excited na po kami, kaya huwag kayong aalis. Dito lang yan sa inyong programang At bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating kakaibang programa dahil meron tayong question and answer portion na kung saan mamaya naman po ay malalaman natin ang mga tugon mula sa ating mga kaibigan. Excited na po ba kayong makilala at makita yung kanilang mga naggagandahan at nagwagwapuhang mga mukha? Dahil tatawagin natin sila dito sa ating pulpito. But before that, gusto ko muna pasalamatan at binabati natin
Ang mga kaibigan nating nanonood, of course, si Mami Susan Cuevas. Ay, ba't hindi nyo sinami si Mami Susan? Yan, Mami, maraming salamat po sa inyong pagbati. Of course, salamat din kay Sister Mona Lisa Verbo Potingan. Happy birthday, sabi niya, Pastor Laverne. Maraming salamat po sa inyo. At si Brother John Sulueta, na baka nasa work ba siya? Ayun, so thank you bro. And see you soon. Salamat din po sa mga patuloy na bumabati at sinasamahan tayo tonight. Nandyan din sina Sister Dolor Santa Ana. Salamat po for joining us tonight. At salamat po sa inyong pagbati. Of course, si Brother Fidel Gabiola, nandyan din. Sila, nasan padali lang po Habang yan, mula sa Qatar, Sister Maylene Petalino Magadia. Thank you so much po at sa kanilang buong family. Sabi niya, blessed birthday po. Pastor Laverne, mabuhay po kayo hanggang gusto ninyo. Surely long and satisfied life and good health po ang declaration namin sa inyo. Continue to be a blessing to many. Maraming salamat. Yun ang gusto kong pagbati, no? Hindi yung sinasabi ng marami na life is too short. Maganda yung pagbati na ito, mabuhay ka hanggang gusto mo. Amen. Sabi naman ni Sister Norma Vitales mula sa Hong Kong, salamat po sa inyong pagsama sa amin. Of course, every Tuesday kasama natin si Sister Norma. Siya po ay member na ating church from Hong Kong. At binabati rin natin sila Pastor Wilson Tiongson Laigo. Kilala niyo si Brother Willie, di ba? Si Pastor Willie. Siya ngayon ay nasaan siyang bansa, ma? Nasa China? Australia. Alam ko, ano na yun last leg na yun, pauwi na sila. Salamat, Pastora. Thank you for joining us tonight. Of course, marami pong iba pa. Pero mas maganda, hinihiling nila, makita natin yung mga kapatid natin dito sa on-site. Yan. So, sisimulan na po natin sa atin pong simpleng katuwaan. At katuwaan at the same time ay matututo tayo. Pero ba't bigla kayong tumahimik? Kuya Aves, pwede bang lagyan mo ng music na yung nakakakaba lalo? Ay, hindi, yung pang contest talaga. So, yung iba po nagtatayuan Walang tatayo. Okay, yung mga nasa pintuan po, ilakang pinto at walang lalabas. So ito lang po, katuwaan lang at gusto naming malaman ang inyong mga sagot. Kung meron po kayong mga sagot sa inyong tahanan, please give us your answer po sa 5 tanong na ito. Napakasaya. At titingnan natin kung talaga bang natututo ang mga kaibigan natin. Nanonood dito yan sa Solution with Laverne Ducot. Yan. So, una po sa lahat, ako po ay nagpapakilala. Ako po ay hindi po Laverne ang pangalan ko. Hindi rin po Lavien. Ang dami kasi pangalan na kumakalat sa internet Hindi rin po, ano pa ba lumalabas na names ko? Yun nga, Lavien, Laverne. Meron pang Laverne tunog vitamin C. Well, ang pangalan ko po talaga ay Marisa. Hindi. Joke lang. Pangalan ko po ay Laverne. Ducot. Yung Ducot po, para po sa mga nagtatanong, yung name ko ay parang tunog French din, di ba? Laverne. Yung apelido ko ay French din. Ducot. Laverne, ano po yun? Kaibigang bishop ng mami ko sa Methodist Church. Si Bishop Laverne Mercado. Alam ko, siya ay nasa piling na ng Panginoon. Pero sabi ng mami ko, pag siya ay nagkaanak, sabi niya, kasi kaibigan niya si Bishop, nung araw, ipapangalan ko after you. Kaya yun po. Actually, para lang sa kabatiran ng marami, since birthday ko naman, bigyan ko na kayo ng trivia. Salamat sa Panginoon, pinaglaban ng nanay ko yung pangalan ko sa lola ko. Ang original name ko talaga dapat ay, ano nga ba yun mga anak? Patrosenyo. Patrosenyo. So dapat ang palayo ko, Buti na lang. Salamat sa Panginoon at binigyan niya ako ng isang ina na ipinaglaban sa aking lola. Ang pangalan ko, ang layo, Mula sa Patrosenyo, naging Laverne. Ganda. Buti na lang. Yung M ko, marami din nagtatanong, Pastor, ano yung M mo? Bakit Laverne M? Ano po yun? Mando. Yan, alam nyo na,
Pastor Laverne. Hindi pumando yun. Joke lang yun. Hindi ko na po ginagawa yun. Ako po'y binago na ng Panginoon. Okay. So, today po, it's my birthday. It's my 53rd birthday. Salamat po sa mga patuloy na bumabati po sa inyong lingkod. Of course, hinihintay pa rin natin sila. Sister Nika, nandito si Sister Nika Encarnacion. At saka si Kuya Jason, siguro nagda-drive siya ngayon. And salamat po for joining us tonight. Ang aking bali pamangkin na natin, si April Castro, nanonood ngayon. Dukot din. Yan. Ako, makikita-kita tayo. At of course, binabati ko advance happy wedding sa aking pamangkin, si Kiko at saka si Sai, anak ni Ate Irene. Mamaya, sino siya Ate Irene? Makikita niyo mamaya kung sino siya. Okay. So, tuloy-tuloy na po tayo. Kuya, hingi ako ng music para exciting. Yung simpleng music lang. Kahit anong music yan. So, this is our first question. At tayo po itatawag na ating mga kaibigan. So, this is our question. Para din po sa ating mga kapatid na nanonood online, you may give your answers at ilagay po sa ating comment section. So, question number 1. Oh, nananahimik sila. Oh. Kapag kumatok ang Panginoon sa pintuan ninyo, ano ang una mong gagawin, sasabihin, at bakit? Ulitin po natin ang question natin para po sa mga nanonood sa atin online. You may give your answers sa atin pong comment section. Kapag kumatok ang Panginoon sa pintuan ninyo, of course, sa bahay po ninyo ito, ano ang una mong gagawin, anong una mong sasabihin sa Kanya, at bakit? So tawag tayo ng mga kaibigan natin. Pwede ba nating tawagin ng ating mga kapatid? Sino bang pwede natin unahin? Hindi kayo nakatingin sa akin, ah. Siguro, tawagin na natin si Teacher Nelly. Si Kuya Makoy. Kuya Makoy, sige, umakyat na kayo din eh. Sino pa ba? Hindi, ako na lang magbibigay eh. Oo. Sino pa ba? Hindi, maganda, nandito na sila. Yan. Tawagin muna natin ating first contestant. Yan. Ano pong pangalan po nila? Although tinawag ko na. Ano pong pangalan nila, Teacher Nelly? Ako po ay si Maria Nelly Lazo. Tiga saan po kayo? Taga dyan lang sa Pagtawid, sa Verdun. Malalim ang sagot nyo ah. Mukhang malulukit namin ang bahay ninyo. Kaya nakakahiyang malate pag Sunday service. Nauna pa ang mga taga Bulacan. Yay! Palakpakan natin. Teacher Nelly, ito po ito yung question natin once again. Kapag kumatok ang Panginoon sa pintuan ng bahay ninyo, anong una nyo yung gagawin, sasabihin at bakit? Okay. Nihintay ko nga yun, pero Panginoon, wag muna. Ang una kong gagawin ay yuyukod ako, hahalik ako, luluhod ako sa harap niya at magpupuri ako sa harap niya. Kasi that's my expression of how I appreciate the kind of God that I have in my heart. Thank you, Teacher. Salamat. Palakpakan natin. Thank you po, Teacher Nelly. Salamat. Oo. Akala ko magte-testimony eh. Salamat po, Teacher Nelly. Thank you. Tawagin natin si Brother Makoy. Yan. Welcome. Yan. Dito, para nakikita si Brother Makoy po, kasama natin every Tuesday. Yan. Brother Makoy, ano pong pangalan nila? Itago mo na lang ako sa pangalang brother. Okay. So, once again, ito po yung question natin, Brother Makoy. Kapag kumatok ang Panginoon sa pintuan ninyo, ano ang una mong gagawin, sasabihin at bakit? Nasa labas ba? Hindi, pag kumatok si Lord, Lord, ikaw ba yan? Hindi, bago ang lahat, Pastor, happy birthday muna. Salamat. Salamat po. Maraming salamat po at salamat at nakasama ka namin ngayon sa iyong kaarawan. Wish ko, ang prayer ko na lalo ka pong pagpalain ni Lord. Bagamat alam kong lubusan kang pinagpala, lahat ng desire mo ay katagpuin ng Diyos. Amen. Yung sagot. Hindi nakalusot. Kapag kumatok ang Panginoon, definitely papapasukin ko, syempre. At matataranta din ako. Siyempre, siya yung pinakadakilang pangunahing bisitang pangdangal. Yun.
Sasabihin ko sa kanya, Lord, ba't ka nandiyan sa labas? Di ba nandito ka sa loob? Yeah, thank you. Palakpakan natin, Brother McCoy. Thank you, Brother McCoy. Salamat. Isa pa. Sino pa kaya? Tawagin natin si Sister Edsel. Si Edsel. Ang butihing may bahay ni Brother Ver. Six, liga dito. From Taytay. Yan. Dapat tanggal ang mask. Tapos na COVID. Wala nang COVID. Yan. Sister Edsel, anong pangalan mo? Edsel po. Tiga saan, Sister Edsel? Taga Taytay po. Ulitin ko yung question, ha? Kapag kumatok ang Panginoon sa pintuan ninyo, ano ang una mong gagawin, sasabihin at bakit? Tatawagin ko muna si Lawrence. Sasabihin ko, Renz, nandito si Lord. Tapos papakainin po namin. Thank you. Thank you, sis. Palapakan natin. Ang lalalim ng sagot nyo, ha? Inihintay ko yung sagot na buksan muna yung pinto, eh. Kumakatok, eh. Oo, walang sumagot, eh. Pero maraming salamat. May libre po kayong fresh lumpia mamaya. Salamat, ha. Of course, second question tayo. Dito na tayo. Second question. Okay, pakita natin yung ating second question. Ang mga Kristiyano ba ay ganap ng pinatawad o mga past sins lang niya? Ulitin po natin. Yung bang mga Kristiyano ay ganap ng pinatawad? Pag sinabi natin Kristiyano, para po sa mga nanonood sa atin, sila po yung mga taong kinilala ang Panginoon bilang kanilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Yun po yung mga Kristiyano, born again Christians. So, sila ba ipinatawad lang sa kanilang mga nakalipas na kasalanan o lahat ng kanilang kasalanan ay pinawi ng lahat ng Diyos na sa krus ng Kalbaryo? Okay. This time, sino naman? Tawagin natin si Brother Joel. Palakpakan natin si Brother Joel. Brother Joel. Ginugulo ko lang. Pero nandito si Brother Joel. Good evening. Good evening, Brother Joel. Ano pang pangalan po nila? Brother Joel. Hello po sa mga naka-online. Before anything else, happy birthday, Pastor. Okay, wisdom be upon you. Isang si Pastor, magkwento muna ako. Anecdote lang. Wala ba sa usapan? Gusto ko eh. Nasa akin ng stage. Si Pastor, hindi pa man, nung naging magkaibigan kami ng family, wala pa talaga yung lubos na pagkakilala eh. Pero napatunayan ko kung paano siya maging leader. Yung mga, hindi ko alam kung alam nila yung nangyari, pero sabihin ko sa inyo, napaka-humble ni Pastor. Siya yung tao na talagang hindi siya umimik actually. Pero dapat umimik sana. Sabi ko kung ako siguro yon, umimik ako. Buti na lang si Pastor, hindi naging si Joel. Kaya nakatutuwa na makilala si Pastor. I am challenging everyone na kilalanin pang mabuti ang pastor natin at ang SGC family. Lahat tayo kabilang sa SGC family. Okay, yun. Ano bang question? Alright, of course, lahat tayo. We are completely forgiven. In fact, hindi lang we are destined to reign in life as mga Christians na nag-receive sa Panginoong Jesus. Thank you. Thank you, Brother Joel. Parapakan po natin si Brother Joel. Thank you. Matagal na po kami magkaibigan nila, Brother Joel, and of course, si Sister Sally. Thank you so much. At sundan natin. Maghanap naman tayo dito sa lugar na ito. Tiyatawagan ko si Brother Ricky. Palapakan natin si Brother Ricky. Yan. So, Brother Ricky, ano pang pangalan po nila? Lumalayo tayo dito. Ako nga pala po si Brother Ricky po. Mula saan? From Taytay. Brother Ricky, salamat for coming. Kaibigan natin, alam kong patuloy siya nag-aaral ng salita ng Panginoon. Ito yung question natin for tonight. Ang mga Kristiyano ba, nakagaya mo, anong paniniwala mo? Ikaw ba'y ganap ng pinatawad o sa mga past sins mo lang? What do you think?
Pastor, bago po ako sumagot dyan. Gusto mo muna akong, yung batiin po kayo. Happy, happy birthday po, Pastor. Nagpapasalamat kami sa Lord dahil nakilala namin kayo. Talagang talagang nabibliss po kami sa buhay ninyo, Pastor. Bagaman sa amin doon sa church namin, wala pa talaga kaming pastor sa ngayon, pero nandiyan kayo para sumuport at nandoon na tulungan kami para patuloy na ipalaganap yung gospel. Ayun, nagpapasalamat kami sa buhay ninyo dahil talagang every time na nakikinig po kami sa iyong mensahe, Pastor, talagang napagpapala yung aming mga kaluluwa. Talagang sobrang nagpapasalamat kami dahil patuloy po kayong ginagamit ng Lord at patuloy po kayong nagpapagamit sa Lord. Ayun, purihin po ang Diyos sa buhay niyo, Pastor. Regalo po namin sa inyo. Bali, Pastor, completely forgiven na, Pastor. Lubos at ganap na tayong pinatawad ng Panginoon. Kaya, dapat wala nang yung guilty feelings dun sa puso natin. Salamat po. Pastor, I love you po. Love you too, bro. si Brother Ricky nagpasimula niyan eh. Oo eh. Yan ang mga tunay na anak ng Diyos. Talagang nakikita ko po yung paglago ng mga kapatid natin sa Taytay. Thank you so much. And that's our second question. Dito na tayo sa third question natin. And before that, ito yung mga patunay na talata. Pakita natin na really we have been completely forgiven. So Psalm 103 verses 2 to 3, Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. So sabi ng talata, forget not all His benefits. But the sad thing is, sa marami mananampalataya, hindi natin inaalala yung mga benefits natin as believers. Ano yung mga benefits natin? Verse 3. Pakilagay nga kuya sa 3. Who forgives all, hindi po sinabing some, your iniquities, plus who heals all your diseases. So the more na alam mo ikaw'y pinatawad sa iyong kaluluwa, alam ng iyong kaluluwa kasi yung main faculty ng kaluluwa, it's the mind. Kapag alam mo pinatawad ka na, ang manifestation po nito, ikaw ay healed din. Nararamdaman mo yung healing sa iyong physical body. Amen. Kaya si Kuya Albert, napapansin niyo ang bilis po ng kanyang recovery. Praise God. Group hug, group hug. Salamat po. Okay, dito na tayo meron pa tayo, John 1:29. The next day, John saw Jesus coming toward him and said, Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. Now, bakit tayo completely forgiven? Because nung dumating si Jesus, ang kanya pong tinanggal sa atin, pansin niyo po yung word dito, sin. To take away the sin. Jesus took away the sin. Yung sin po dito in Greek, it's hamartia. Pag sinabing hamartia, isang sin lang. It's the sinful nature. Now, pag natanggal na po yung sinful nature, edi syempre, kung wala na yung sinful nature, it's the sinful, yung kalikasan na tinanggap natin na kasalanan mula kay Adan. So, wala na pong magmamanufacture, wala nang warehouse ng sinful actions, yung hamartano. So, praise God, lahat ng mga nandito at mga nanonood sa atin online, you are completely forgiven. Amen. Alright, dito na tayo sa third question natin, mga kapatid. Our third question for tonight. Saan ito? Ang Diyos ba ng Biblia ay may tuturing na magagalitin o masayahin? Ano sa iyong tingin? Okay, tawag naman tayo. Ano naman? Babae. Okay, babae naman. Ito, katuwaan lang. Walang matatakot. At tinatawagan natin si Sister Anna. Sister Anna. Hello. Yan, palapakan natin si Sister Anna. Yan. Yun, habang siya po ay naglalakad, yan. Mabilis maglakad yan si Sister Anna. Oo. Sister Anna, ano pong pangalan nila? Sister Anna po. Tiga saan si Sister Anna? Taytay. Ay, siya po ang butihin may bahay ni Brother Ewat. Nasaan si kapatid? Sa bahay? Opo. Yan. Sis, ito yung question natin. Ang Diyos ba ng Biblia ay may tuturing nating magagalitin o masayahin? Ano sa iyong tingin? Siyempre po masayahin.
Ay, wala nang explanation. Wala na explanation. Oh, sige, maraming salamat. Grabe, no? Inuunahan yung pastor, ano? Parang na-manipulate ako dun, ah. Wala na ako nasabi. Okay, so babae naman, no? Yun po, sa mga nanonood sa atin online, yun sa Sister Ana. At yung mga tumayo po kanina, sila po yung mga kaklase natin sa ating Bible study. Okay. So, tawagin naman natin isa pang babae. Sino kaya? Dito naman tayo. Sister Anding. Yan. Si Kauchiwa. Kung kayo po ay kasama natin every Tuesday night, yung binabati natin si Kauchiwa. Siya po iyon. Tama ba, Kauchiwa? Yan. Sister Anding, ano po ang pangalan po nila? Hello, ako po si Kauchiwa. Andrea, pauso lang po nila yung Andeng. Ayan, happy Yan. birthday. Salamat po. Tiga saan si Sister Anding? Taga Taytay po, pero taga Morong din. Okay. So, Sister Anding, ito yung ang question natin. Dito nakasalalay ang kaligtasan natin, mga kapatid, sa tanong, ang Diyos ba ng Biblia ay may tuturing na magagalitin o masayahin? Ano sa iyong... Hindi, wala pa yung tanong. Dapat ako... Ano sa iyong tingin? Masayahin po, Pastor, kasi alam ko anak ako ng Diyos, kaya masayahin ako palagi. Di ba? Salamat, sis. Grabe, ano? Talagang siguro premeditated ang ginagawa nyo sa akin. Hindi nyo na ako pinagbibigyan ng pagkakataon na matanong kayo. Nabudol ako. And this time naman, tawagin natin from our church naman. Lalaki naman para maiba. Siguro, sino kaya? Pwede kaya tayong pagbigyan ni... Pwede po ba? Maiksi lang naman eh. Tawagin natin si Kuya Gio. Yan. 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 First time to, first time. Yan. Kuya Gio, thank you for for joining us tonight, Yan. Si Kuya Gio po ay kasama rin natin. Sinasantabi niya muna yung mga teleserye niya at sinasamahan tayo. Sinasamahan tayo sa ating Bible study online. Kuya Gio, salamat for coming, Artificial intelligence lang, hindi ako totoo. Kuya Gio, ito yung question natin. Ang Diyos ba ng Biblia ay may tuturing na magagalitin o masayahin? Ano sa iyong tingin? Okay, happy 53rd birthday, Pastor. Yes, thank you for that wonderful question. I do believe. Kasi naman, yan ba kailangan pang itanong yan? Kitang-kita naman sa akin, di ba? Na ang Panginoon natin ay masiyahin. Because I do believe that for the past 60 years of my existence, I have no major Venus rat. Okay, seriously, Pastor. Yes, naniniwala po ako na masiyahin ang ating Panginoon because narinig ko nga sa isang pastor, sabi niya na God is a God of sense and humor. Kasi create niya ako eh. Kaya I do believe that God is a God of sense of humor. Masiyahin ang ating Panginoon. Kaya nagpupuri ako sa Panginoon sa mga pagpapala at mga mga ibinibigay niya sa atin, joy, happiness, and everything. Okay. Thank you, Pastor. Thank you, Kuya Gio. Dito muna ako, Pastor. Salamat, Kuya Gio. Kaya talaga bagay sa kanya yung question eh, di ba? Di ba? Yan ang tunay na talagang ganap sa buhay yung kagalakan. Dahil kapag alam natin na masiyahin ang Diyos natin, nagmamanifest din sa ating buhay. Amen. Amen. Now, patunay po, ito po yung mga verses natin para pahawakan natin na talagang tama po yung mga sagot ng ating mga contestants. So, let me give you itong 1 Timothy chapter 1 verse 11. Tingnan niyo po yung talatang ito. According to the glorious gospel of the blessed God which was committed to my trust. Now, have you noticed po yung word dito na blessed or blessed in Greek? Alam niyo kung ano po ito? It's Makarios. Pag sinabing Makarios, happy. So, ang Diyos po natin, masayahin. Kagaya yung mga unang tumayo dito, si Sister Ana, si Ate Andeng. Talaga namang inunahan na ako ng kanilang kagalakan. Ang saya nila. Si Kuya Gio din.
Di ba? Kasi manifestation po yun ng Diyos ay masayahin. Amen? Amen. Are you blessed, church? Di ba? Masaya. So dito na tayo. Saan na tayo? Fourth question, kuya? O, dito na ating fourth question. Sige. Sa mga nanonood po sa atin online, parang walang sumasagot Sila ay nag-i-enjoy sa kanilang napapanood. Yan. Ating pong fourth question, may nakalaan pa bang hatol, galit at puot ang Diyos sa mga Kristiyanong katulad mo? Ano sa palagay mo? This time naman, tawagin natin si lalaki naman, si Brother Alan. Brother Alan naman. Yan. Mga kaklase po natin sila sa devotion natin. Brother Alan, ano po pangalan nila? Ako nga po pala si Brother Alan. Tiga saan si Brother Alan? Taga-Taytay po. Bro, once again, this is our question Number fourth question. May lakalan pa bang hatol, galit at puot ang Diyos sa mga Kristiyanong katulad mo? Ano sa palagay mo? Happy birthday po, Pastor. Bago lang. May nakalaan pa ba? Wala na po. Kasi po, nung tinapos na ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, kasama po yun na wala na pong hatol sa atin. Kumbaga, lahat ng benefits sa atin po napunta, Pastor. Thank you, bro. Maraming salamat. At sino pa bang tawagin natin? Siguro tiga-church naman. Nandiyan ba yung asawa ni Ate Maisa? Yung asawa ni Ate Maisa, tinatawagan natin. Si Kuya Ed yan. Mamaya si Kuya Ed, hilingin natin mag-pray din sa atin. Yan. Palakpakan naman natin si Kuya Ed. Yan. Kuya Ed, ano pangalan mo? Pastor Ed Lapis po. Lapus. Ed Lapus. Kung meron po ang day by day ng Ed Lapis, meron kaming Ed Lapus. At siya po yun. Siya po ay kasama rin natin nagba-Bible study every Tuesday at siya po ang butihing hobby ni Ate Maisa. At siya po ang tatay ng ating drummer every Sunday, si Gab. Wow, di ba? Pero hindi siya marunong mag-drums. Kuya Ed, ito yung question natin. May nakalaan pa bang hatol, galit at puot ang Diyos sa mga Kristiyanong katulad mo? Ano sa palagay mo? Ang sagot dyan happy birthday muna ulit. Maraming salamat sa buhay mo dahil tunay nga na pinagpala mo. Napagpala ang maraming nating kasamahan sa simbahan sa buhay mo. To answer the question, kung may nakalampang hatol o galit o puot ng Diyos sa mga Kristiyanong katulad natin, palagay ko related sa number 3. Kasi pag sinagot ko ng oo, contradicting naman sa number 3. Kasi sabi natin, ang Diyos ay masayahin. No? So, ang Panginoon, wala nang galit sa buhay ng mga Kristiyano. Wala na rin pong hatol o puot na magaganap. Sa katunayan, ang ibibigay sa atin, reward. No? Pagpapala ang bibigay sa atin ng Panginoon. Thank you, Kuya Ed. Palapakan natin. Si Kuya Ed, cool na cool sa outfit. Amen. Salamat, Kuya Ed. Tawag tayo babae naman. Okay. From this side. Sige, tawagin natin ang aking pinsan, si Ate Irene. Mga iba naman. Irene, liga. Para ano. At para lagi na natin siya makasama every Sunday, no? Halika na, Ate Irene. Irene, liga. Magandang tanong ito. Ito po yung aking cousin na kung kayo po ay kapanahunan ng mga 90s. Di ba kamukha ni Manilyn Reynes? Di ba? Pastor, akala ko si Ruby Rodriguez. Okay. Ito yung aking pinsan. Oh, di ba? Oh, Irene, thank you for coming. Talagang kami magkasamang lumaki. Lumaki lang ako ng konti sa kanya. Irene, ito yung question natin. May nakaraan pa bang hatol, galit at puot ang Diyos sa mga Kristiyanong katulad mo? Ano sa palagay mo? Ayan. Babatiin ko muna si Pastor, yung pinsan ko. Pinsan kong pogi. At
super bait. Happy birthday, Pastor Labert. Meron lang akong sasabihin po. Kasi kanina, Pastor, konti lang to, Pastor. Meron kasi nung yung nagsalitang hindi umiimik, ang hindi umiimik yung hindi kumikibo. Tama po ba? Si Pastor po talaga, mula pa ng bata kami, sobrang bait niya. Sobra. Yung siya yung tipong kahit batuhin mo ng batuhin ng batuhin ng bato, ang ibabato niya sa'yo yung masarap na tinapay. Ay, yun si Pastor Labern. Ngayon sa tanong niyo, Pastor, wala na pong hatol, galit o potang mahal na Panginoon. Kasi mga anak niya na tayong lahat. So, masayahin ng mahal na Panginoon, sabi nga sa question number 3. Kaya mahal na mahal niya tayong lahat. Amen. Thank you, Tyrene. Thank you so much. Yan. So, salamat. Ito naman, tawagin natin isang kabataan naman para... Hindi ko naman sinasabing hindi kabataan si Tyrene, no? Yung medyo mas kabataan lang sa kanya. Tawagin natin si Chloe. Chloe, dito. Palakpakan natin si Chloe. Ang... Parang twin sister no ating drummer si Kuya Gab, no? Yan, Chloe, huwag ka masyadong tatayo, ha? Yan. Chloe, ano pangalan mo, Chloe? Ano po? Nicole? Oh, di ba? Tiga saan si Nicole? Taga Las Piñas po. Sige. Ito yung question natin, fourth question. May nakalaan pa bang hatol, galit at potang Diyos sa mga Kristiyanong katulad mo? Ano sa palagay mo? Siyempre, Pastor, kung si Joy na nga si Lord, siyempre wala na pong galit. Oo, di ba? Palapakan natin siya. Madaling kausap. Thank you. Thank you, Chloe. Miss ka namin pag Sunday. Salamat for coming. Yan, salamat. Siya ay available. Alam niyo, kahit may pasok siya pag Sunday, talagang, hindi pala, pag wala siyang pasok, ay sinasamahan tayo sa ating service. Yes. So, sino pa kaya? At anong oras na ba na tayo? Okay. Dito na tayo sa question number 5. Pero before that, ito muna yung mga talata natin na nagpapatunay na talagang wala na pong nakalaan na hatol, sumpa, galit at puot ang Diyos sa atin. Pag tinutukoy po natin atin, mga anak ng Diyos. Kasi tama yung sinabi ni Kuya Ed, kung ang sagot ay oo, magko-contradict sa question number 3. Masayahin nga po ang Panginoon. Bakit siya masayahin? Because of the finished work of Christ on the cross. Lahat ng mga galit niya sa kasalanan ay ibinuntun niya sa katawan ng ating Panginoon. And that's why today, sobrang satisfied ang Panginoon. Kaya siya po ay wala nang nakalaan na hatol, galit at puot sa ating mga mananampalataya. Amen, church? So ito po yung sinasabi ng John chapter 5 verse 24. Most assuredly I say to you, he who hears my word and believes in Him who sent me. By the way, ang nagsasalita po dito, walang iba kundi ating Panginoong Jesus. Has everlasting life and shall not come into judgment, but has passed from death into life. Wow. So tayo po ay wala na sa kamatayan. We have passed from death unto life. Kaya po meron tayong buhay na walang hanggan. In Romans 8 verse 1, tells us, there is therefore now no condemnation. Pag sinabing no condemnation, no guilty verdict, no punishment. Ang linaw po nito mga kapatid para kanino? For those who are in Christ Jesus, for those who believe in Jesus as personal Lord and Savior. So tayo po yung magagalak talaga at ipapahayag natin ang mga katotohanan ito. Amen. At malaman po ng maraming tao. Amen. Pwede ba natin palapakan ng Panginoon? Okay, dito na po tayo sa ating final question. And this is question number 5. At mamaya po, pagkatapos ng questions na ito, magkakantahan tayo para maiba naman. Okay lang po ba sa inyo yun? Tayo po ay aawit ng papuri sa Panginoon. Question number 5. Paano mo masasabi na ikaw ay totoong Kristiyano? Paano mo mapapatunayan ito? Ayan. At hanap naman tayo ng, mula sa aming churchmate natin. Lalaki. Okay? At ito ay sasagutin ng ating kapatid na tawagin natin si Kuya Natnat from 702 DZAS. Yun, no? Diba? Talagang pinaghandaan ni Kuya Natnat ang gawaing ito, Diba? Talagang nagpormal, Kuya Nat, anong tunay mo pangalan? Nathaniel. So, dapat hindi pala Natnat, Tantan, no? Tantan. Kuya Nat, tiga saan si Kuya Nathaniel? Taga Almansa, BF Homes po. Sa Las Piñas din. Las Piñas. So, siya po ay churchmate namin.
Pero ang original name mo is Augustus? Ayun, tama. Okay, Nat, ito yung final question natin. Paano mo masasabi na ikaw ay totoong Kristiyano? Paano mo mapapatunayan ito? Meron ba pagbabago sa buhay mo? Meron, Pastor. Parang, as a Christian po, we are a representative. Nire-represent po natin si Christ. So, masasabi ko na may nagbago sa buhay ko, pero sometimes na nagkakaroon din tayo ng pagkakamali. Pero hindi yung po yung basihan para masabi natin na hindi tayo totoong Kristiyano. Ang totoong Kristiyano, we are in Christ. So, opo. Tapos, we unite in Christ. So, yun po yung, for me, yun po yung Kristiyano. Sa tunay na Kristiyano. Thank you po. Thank you, Kuya Nat. At palapakan natin si Kuya Nat. Alam mo, totoo yan eh. Kasi si Kuya Nat matagal ko nakakilala. Nakita ko yung pagbabago sa kanyang buhay. At yun ang pinakamainam na evidence na tayo po yung mananampalataya at ligtas. Yung bunga ng Espiritu Santo. Kung dati kayo po yung magagalitin, ngayon hindi na. Diba? Nagagalit pa rin paminsan-minsan pero hindi yung kagaya nung The Incredible Hulk dati. Parang ganun si Kuya Nat eh. Pag nagagalit yan, sabi yan, nagagalit ako. Malumaan na yan eh, si Kuya Nat. Oo. Pero yan, hindi na magagalitin yan. Cool na cool. Diba? Isa po sa mga kasama namin sa media na talaga namang cool na cool. At usaping media tayo, tawagin naman natin yung aming napakasipag na isa po sa mga leaders ng church. Walang iba. Siguro po naririnig niyo pangalan niya lagi. At talagang ako po ay so honored na kasama po natin sa church. Of course, tawagin natin si Ate Amiel. Ate Amiel? Yeah, pwedeng pakitabi para makadaan si Ate Amiel. Oo. Sige. Ayan, no? Ayan. Si Ate Amiel. At siya po ay isa sa mga leaders natin sa church. Yeah. Ate Amiel. Siya. Ate Amiel, thank you for joining us tonight. Lagi naman natin kasama si Ate Amiel eh. Ate Amiel, hindi ko natatanungin kasi kasama natin sa church at alam kong familiar po sa inyo yung pangalan niya, Amiel Flores. Anong pangalan mo, Ate Amiel? Amiel Flores po. Ate Amiel, ito yung question natin. Paano mo masasabi na ikaw ay totoong Kristiyano? Paano mo mapapatunayan ito? Ayun. Unang-una sa lahat, happy birthday, Pastor. Halatang walang regalo eh, no? Kaya nag-happy birthday na lang. Ayun, sige po. Salamat po sa inyong katanungan. Ayan, no? Oo, medyo mahirap. So, paano mo masasabi na ikaw ay totoong Kristiyano? So, yun muna. Dalawa kasing tanong. So, of course, paano nga ba natin masasabi na tayo isang Kristiyano? Siyempre, ang kauna-unahan dapat natin na nangyari sa ating buhay ay tayo ay tumanggap sa ating Panginoon, Jesus, bilang tagapagligtas natin, di ba? Ayun. At ang ikalawa, paano mo mapapatunayan ito? Okay. So, paano nga ba? Siyempre, ang mundo natin, punong-puno ng condemnation, di ba? Parang ganon. So, medyo mahirap, parang lahat titingnan kung inuuri ka, parang ganyan, eh, no? Lahat kilos mo, sinasabi mo. Pero, paano nga ba bilang Kristiyano natin mapapatunayan ito? Sa tingin ko po, sa kasagutan ko ay ito po yung transformation ng ang katunayan ay ang transformation na mangyayari sa buhay natin. Kung dati po tayo ay Incredible Hulk, magiging Superman na lang tayo. Bali yun nga po. So, syempre, nung pinanganak tayo, maaaring, syempre, minana natin ang kasalanan ni di ba, ni Adan, di ba? So, syempre, hindi man natin kasalanan yon, ay naging kasalanan natin. However, nung tinanggap natin ng Panginoon, doon na tayo unti-unti magbabago. At syempre po, ang transformation sa aking pong pagkakaalam, ay ito po ay process. Hindi naman po ito kinabukasan, parang perpektong-perpekto ka na. So tayo po ay habang lumalakad at nag-aaral ng salita ng ating Panginoon, tayo po ay unti-unting magkakaroon din ng pagbabago. So yun lang po at maraming salamat po. Happy birthday po ulit, Pastor. Thank you, Ate Amiel. Palapakan natin si Ate Amiel. Yan po ay isa sa mga masisipag at committed naming
tagapanguna sa ating church. We are so blessed to have her sa ating church. Amen. Isa pa, bago tayo mag-aawitan, okay lang po ba? Sino pang... Oo nga naman, no? Hindi na, ayaw na. Pinadilatan ako ng mata. Or siguro, sino kaya, nagtatago sila dito eh. Sino pa kaya? Siyempre, maghanap tayo ng principal. Principal naman. Tawagin natin si Sister Ellen. Yan, maraming sila. Principal po talaga siya ng isang eskwelahan. At sa kabila ng kanyang kabisihan, pero thank you, Principal, for coming. Salamat po. Principal, tatanungin ko na rin, saan po ba kayong paaralan naging, nananatiling principal sa ngayon? Ayan, sa Sitio Simona Elementary School. Shout out. Nag-shout out. Tiga-taytay si Sister Ellen. Sa mga nanonood po sa atin, yes, siya po yung kasama natin every Tuesday, ang butihing may bahay ni Brother Ricky. Yan. Siya pala yun. Nagulat siya yun. Sister Ellen. Alam niyo, bless ako sa kapatid na ito dahil sila po mag-asawa, kahit hindi pa kami personal na nagkikita, para na kami matagal na magkaibigan via sa Facebook. Dahil sila po yung tagapakinig pa natin sa 702 DZS. Ganong katagal, no? So, Sister Ellen, paano mo masasabi na ikaw ay totoong Kristiyano at paano mo mapapatunayan ito? Ayan, parang pang 1 million question ito, Pastor, ano? Ayan, so copy-paste na lang siguro ako sa sagot ni Ate Amiel. Sabi, gano'n. Hindi, kidding aside, so katulad ng binanggit na sinabi niya na dapat tinanggap mo ang Panginoong Jesus para maipamuhay mo kung ano yung mga turo ng Bible. Ayan, so paano mo mapapatunayan? So, syempre, dapat living testimony ka ng Lord. So, dapat although we are prone in mistakes, yung mga ganon, pero alam ko na sa sarili mo, pag tinanggap mo ang Lord, nagbabago ang buhay. Ayun. At magiging mabuti kang halimbawa sa iba at magiging biyaya ka. Yung buhay mo magiging biyaya sa iba. Yun lamang po. Thank you. Very well said. Salamat, Principal. Siyan po si Ate Ellen. At salamat na marami. Now, mga kapatid, ito po yung mga patunay na mga talata po sa atin. Really, no? Na alam mo, may mga Kristiyanong professors lang. They just profess. Pero iba po yung mga possessors. Yung tunay na mananampalataya. Yung iba, puro salita lang, pero hindi natin nakikita sa gawa. Ang tunay na Kristiyano, sabi po ng 2 Corinthians 5, verse 17, therefore, if anyone is in Christ, if you are now in Christ, sabi ng talata, that person is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. So, bagong-bago na siya. Nahahalata na ng kanyang mga kaibigan, bakit dati ang pangit na ugali mo, pero ngayon ay gumaganda na at nagbabago na talaga. And of course, sabi pa ng Galatians chapter 5, verses 22 until 23. Ito po yung patunay na sinasabi kanina ng mga sumagot sa ating question, yung true transformation. Yung true transformation, it happens from the inside and then makikita papalabas. Hindi po yung peke, yung mula sa labas papaloob. Ito yung true transformation, it happens from the inside papalabas. Sabi ng Galatians 5:22 till 23, but the fruit of the Spirit, capital S, that's the Holy Spirit, is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness. 23. Gentleness. Yan, kagaya si Kuya Natnat. Diba? Kahit ngayon, pag nagagalit siya, nagagalit na ako sa'yo. Ganon siya ka... Cool na cool talaga yan si Kuya Natnat. Even naman si Ate Emel At saka si Principal Ellen. Talagang, kukurutin na kita, Ricky. Diba? Ganon sila. Kuya, tapusin natin yung verse 23, Galatians chapter 5. Gentleness, self-control. Even po ang self-control, even though ang pagkakasulat nito ay self, pero ito po ay motivated ng Holy Spirit. Hindi nanggagaling sa atin yung self-control. So against such, there is no law. Amen. So talaga pong, ito yung tunay na binago ng Panginoon, mga possessors.
mga nakikita sa ating buhay ang pagbabago. And with that, gusto kong tawagin po yung aking mga anak. Palakpakan din natin. Anak ko na rin po si Gab. Bihiramin ko muna si Gab. Bata pa lang kasama na namin So this time, tawagan ko si Arian. Anak, lika nga. Ito yung anak kong para kami pinagbiyak na bunga. Pero hindi niya matanggap. Sabi niya, Daddy, hindi ampun ako. Sabi ko, anak, hindi. Anak ko yan. So siya po ay magbe-bass si Kuya Gab sa drums. At si Kuya Aves, aming musical director. At tayo po ay, pwede ba tayo mag-awitan? Pwede nyo kaming samahan for a change naman. At tinatawagan ko rin yung aking may bahay para sa interpretative dance. Hindi, sa ano na lang yon sa next year. Next birthday. So gusto namin mga kaibigan, habang naghahanda po kami dito, kung kayo po ay napapagpala sa ating ministeryo, at alam ko pong ang ating pong ministeryo ay 5 taon na. Consistent po yung ating ministeryo. Simula po siya nung nagsimula tayo. It's before the pandemic. Ay ginagawa na po namin ito ng aming pamilya. At nasusustain po ito ng biyaya ng Panginoon. Kung bakit po namin ginagawa ito ay dahil sobrang pinagpala kami at gusto namin yung pagpapalang amin pong nakamit ay maranasan din po ninyo. Kung kayo po ay napapagpala, please, gusto po namin kayo maging kaagapay sa gawain. At samahan po kami every Tuesday night at 7:30. At tayo po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon. But ngayon, kakanta tayo na may kinalaman dun sa 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Yun, habang hinihintay po natin sila, please give us 2 days to prepare. At para, alam niyo na pag live medyo, gusto ko sana tanungin si Kuya Albert, kaya lang ang layo niya, nakadikit po siya sa pader. Kasi para hindi maapektuhan ng kanyang balikat. Pero talaga po, sa kabutihan ng Panginoon, really, gusto ko lang po pagpasalamat sa Panginoon na ipagpapatotoo po ito. Ang nangyari po kay Kuya Albert ay talagang himala. Sobrang blessed po kami sa kasaysayan, sa naranasan niya, at napakabilis po ng paghilom ng kanyang sugat. Praise God, Kuya Albert. Purihin ang Panginoon. And siya po ay magse-celebrate naman ang birthday niya on July 25. Pero, mauna muna si Sister Jen. Gusto natin, nandiyan ba si Sister Jen? Wala, Happy birthday kay Sister Jen, ang butihing may bahay ni Kuya Albert. May bahay, so nasa bahay si Sister Jen, Hindi siya umaalis. Magkakantahan tayo. Okay lang po ba sa mga nanonood sa atin online? Kasi, hindi, kakanta tayo lahat po dito. Kasi, alam niyo yung song na ginawa ni Mr. Gary Granada. Ito po ay ginamit ng Panginoon sa aming buhay. At actually, matagal ko ng dream ito na makatugtugan yung mga anak ko. Kasama si Kuya Gab. Hiramin ko na muna kay Ate Maisa. Kasi bata pa lang sila. Ay, bata pa sila nun. Tapos, ngayon po, nung lumaki na, masyado namang lumaki. Naiiwan ako. Yung mga membro po natin sa church, malalaki talaga at pinagpala. At sila po ngayon ay ginagamit. Of course, on drums si Kuya Gab. Palakpakan natin si Kuya Gab. Sa amin pong bass, aking kamukha, si Yani, aking bunso. Paborito ko pong unika iha ko yan Paborito ko yan At sa keyboard po si Kuya Aves, atin pong musical director. Yan. So sa mga nanonood sa atin online, please join us in singing this song. I think it's taken from Sarilikha. Yan. At yung misis ko po, dito na lang siya mag-interpretative dance sa baba. Yan. So kakantahin po natin ito. Ang atin pong ibibigay ng pasasalamat ang Panginoon because of yung true transformation na naranasan natin sa ating buhay. Ito po ay once again sinulat ni Mr. Gary Granada, taken from Sarilikha. At from 2 Corinthians 5:17. Kalimutan mo na ang nakaraan, ngayo'y nakalaan ang buhay mo sa ating Panginoon.
mga dati mong gawin na palagi ng mali at hindi kasaya-siya sa may kapal. Kung noon ang nagahari ay galit, ngayon ang kapalit, pag-ibig na nanggagaling kay Jesus. Ang bako-bakong landas, itinuwid na ng Mesyas. Katunayan na ikaw ngayon'y ligtas. Mayroon bang tuwid ang isip na naglinis at nagbihis, ngunit ang isinuot ay dati niyang damit? May alak bang mamahalin kung kailangan mang isanin? Ang paglalagyan mo ba'y tapayang lumaring? Kung noon ang nagahari ay galit, ngayon ang kapalit, pag-ibig na nanggagaling kay Jesus. Ang liko-likong landas, tinuwid na ng Mesyas. Katunayan na ikaw ngayon'y ligtas. Mayroon bang tuwid ang isip na naglinis at nagbihis, ngunit ang isinuot ay dati niyang damit? May alak bang mamahalin kung kailangan mang isalin? Ang paglalagyan mo ba'y tapayang lumaring? Kung noon ang nagahari ay galit, ngayon ang kapalit, pag-ibig na nanggagaling kay Jesus. Ang bako-bakong landas, tinuwid na ng Mesyas. Katunayan na ikaw ngayon'y ligtas. Katunayan na ikaw ngayon'y ligtas. Meron akong ginawang song, ang title niya po ay More. More Practice. Ito, alam yung song na to, no? Kinanta ko na sa Taytay to eh. Alam niyo, di ba? Sabayan niyo ako, ha? Alam niyo to eh. Di ko kayang tanggapin. Hindi yan. Masaya to. Alam niyo po, ginamit ng Panginoon yung song na ito, yung music po, para katagpuin ako ng Panginoon. And I believe ito po mga kabataan natin, si Kuya Gab, si Yani, si Kuya Aves, ginamit din ng Panginoon ng music. At ito pong susunod nating song, minash up natin. Tama ba yung term ko mga anak? Mash up. Kasi since uso yung mash up ngayon, at mahilig naman kami sa mash up. So, 2 songs po ito, pagsasaluin natin. At gusto namin sa susunod na, medyo mabilis yung susunod na song natin, gusto namin kakanta rin kayo. Sa mga nanonood din sa atin online. So, ito po ay song na sinulat ni Ricky Sanchez. Hindi po ni Eric Clapton, ha? Ito po ay, alam ng marami sa atin. Yan tuloy, nakalimutan ko. Paano nga ba yung simula? Ito na. Ako'y umaawit noon
ngunit hindi para sa'yo, Panginoon, pagkat di ko alam kung anong kahulugan. Sa akin man di walang kabuluhan. Ngayon ang musikang hatid nagmumula sa puso ko. Itong awit, papuri ko'y sa'yo, pagkat tinubos ako. Kaya't awitin ko'y sa'yo. Si Jesus ang aking musika, nagbibigay sigla sa bawat titik at nota. Si Jesus ang aking musika, sa akin nagsasaan ang bawat awitin na si Kristo'y buhay sa akin. Pwede tayo pumalakpak. Yeah. Papuri sa Panginoon po to. Ipinatama sa akin, kung kaya't siya'y dapat na purihin. At sa krus ipinakita ang dakilang pagtubos niya, ang lahat ibig niyang makasama. Awitin natin, papuring awit, pagkat siya'y nagmamahal sa ating lahat. Na ay awitan, papuring awit, pagkat siya'y dakila at tapat. Buhay ko ay lumigaya magmula nang siya ay makasama, kung kaya't aawitan siya tuwina. Suliranin ilulunasan, babaguhin kanyang lubusan, kung siya ay iyong pananalingan. Oh, pawitin natin, papuring awit, pagkat siya'y nagmamahal sa ating lahat. Oh, ay awitan, papuring awit, pagkat siya'y dakila at tapat. Gusto namin kayo naman, ha? Hindi natin papuring awit, papuring awit, pagkat siya'y nagmamahal sa ating lahat. Oh, siya ay papuring awit, pagkat siya'y dakila at isang beses pa, ha? Awitin natin, papuring
siya'y nagmamahal sa ating lahat. Oh, siya ay awitan, papuring awit, pagkat siya'y dakila at tapat, pagkat siya'y dakila at tapat, pagkat, come on church, siya'y dakila at, purihin natin ang Panginoon, tapat. Yeah, sa Diyos po ang papuri. Amen. Yan, maraming salamat po. It's already 7:43 in the evening. So maraming salamat po sa ngalan po ng bumubuo ng Solution with Laverne Ducot. Kasama po na ating mga kaibigan dito live sa ating church studio. Kami po ay nagpapasalamat and we hope to see you next Tuesday. Dito yan, syempre pa sa inyong programang Solution with Laverne Ducot. Once again, kantahin pa natin ito. Awitin natin, papuring awit, pagkat siya'y nagmamahal sa ating lahat. Oh, siya ay awitan, papuring awit, pagkat siya'y dakila at tapat, pagkat siya'y dakila at tapat, pagkat siya'y dakila at, sabay-sabay, 1, 2, 3, tapat.